Yan na yung ano, yan na yung pinaka matindi na ano, matatanggap ni Kulaong na mga kaso sa buhay niya. Anyway, eto, kapag naman na nakarating na to kay Kulaong, sasabihin lang naman ni Kulaong, hindi magpapiyansa. Ganun lang naman kadali yun kay Kulaong. 'Di ba? Baka mamaya magkita kami ni Makagago diyan, malay nyo. Malay nyo malay lang naman. Ako hindi ako sigurado. Pero binibigyan ko na kayo ng ano, ng warning. Warning ba tawag doon? O babala, malay nyo, makita nyo na ano, na andyan din ako sa Jensan. Di ano na, medyo makakapagpa-picture na ako kay kay Makagago, di ba? Ako makapagpa-picture lang ako kay Makagago, okay na ako. Hindi na ako maghahangad pa ng kung ano-ano. Picture lang, okay na. Para ano, para lang may souvenir tayo. Dahil kahit kumbaga parang minsan sa buhay ni Makmak Pablo naging kakampi natin si Makagago, 'di ba? Yun lang sa akin, okay na ako 'to. Malay natin, 'di ba? Etong kaso ni Kulaong nakakaharapin sa Jensan. Available. Available. Walang ano, walang duda, available. Kaya lang ang problema, pamasahe. ah, may pamasahe kaya dito si Kulaong. Baka mamaya yung ano yung ano tawag doon, mga preliminary investigation hindi umattend si Kulaong, di warrant of arrest ang mapapala ni Kulaong. 'Di ba? Hintayin na lang natin kung ano, kung makapunta si Kulaong doon. Malay nyo, magkita-kita kami doon ni Kulaong. Magpapapicture talaga ako kay Kulaong. Pag nagkita kami doon, papapicture ako. Idol ko yun dati. ha? Nako, mukhang eto nga yung malaking problema ni Kulaong kasi Jensen na eh. Hindi kasi ano, akala ni Kulaong hindi to natuloy. May nakapagsabi sa atin na iniisip ni Kulaong, wala yun, hindi ka tutuloy yung kaso nun, hindi tatayo yung kaso nun. Yun yung parang naisip ni Kulaong. At ang akala ni Kulaong, hindi siya kinasuhan o hindi siya kakasuhan kasi nga daw may laban daw si Manny, 'di ba? Yung kay Mayweather. Hindi daw uunahin ni Manny Pacquiao yan. Tapos nakikita pa sa post daw na si Manny Pacquiao busy sa MoneyPay, busy sa kanyang mga negosyo, busy sa mga gala nila international ni Jinky Pacquiao. 'Di ba? Akala ni Kulaong hindi daw po magkakaso talaga si Manny Pacquiao. Yun ang maling akala niya kasi nga si Manny Pacquiao siyempre nung una hindi siya pinapansin. Kaya lang nung nakausap na ni Makagago si Manny Pacquiao, naging endorser pa nga ng MoneyPay ang ating tropa pips na si Makagago, 'di ba? Doon na po kumbaga parang pinagsakluban ng langit at lupa itong si Kulaong. Kasi ang akala nga nito ay for the hype lang. Yang ano na yan, yung pagkikita noon ni Manny Pacquiao at ni Makagago. Sinasabi nga ni Kulaong, hindi nga daw pinapansin ni Manny Pacquiao si Makagago. Parang trying hard daw si Makagago doon para makalapit kay Manny Pacquiao. Tapos ginagamit pa daw ni Makagago si Manny Pacquiao na para galitin. Galitin tong si Manny Pacquiao
para magalit kay Kulaong. Pati yung governor ng Sarangani, Jensan ba? Ano ba? Jensan? Oo, governor ng Sarangani. Hindi ko alam kung ano ba yun. Basta, di ko alam kasi yung mga lugar dyan sa Mindanao eh. Basta yung si Roel Pacquiao, di ba? Sinasabihan pa nga ni Kulaong. Sabihan mo yung, paliwanag mo na lang sa kanila. Sabihan mo yung kapatid mo. Eh, Diyos ko eh, si Manny Pacquiao yan ang bossing sa kanilang pamilya. Tapos pag kung utusan mo Kulaong yung kapatid, parang sabihan mo yung boy mo eh, parang ganun eh. Ah, yan ang mali, mali kasi si Kulaong, akala niya lahat papabor sa kanya. Hindi. Ayan na yun, meron ng malaking-malaking katotohanan. Ito po nga pagkakaso ni Senator Manny Pacquiao. Ang pagkakaalam ko nga, nagsampa na ng demanda noon pa, pero hindi na pinapreskon. Wala nang preskon, diretso na lang na nag-file ng demanda. At etong si ah, Manny Pacquiao, merong mga engagement na inuuna. Kaya hindi na po nagpa-preskon o para hindi na maingay. Kasi sisikat lang din si Kulaong eh. Pero ito ay paghahanap sa hustisya para kay Mami D, kay Mami Dionisio kasi binaboy mo Kulaong eh. Kahit naman sino siguro, babuyin mo si Manny Pacquiao, baka tawanan ka lang niyan eh, baka pagtawanan ka lang niyan. Kasi mukha ka namang loko-loko para kay Manny Pacquiao eh, sino ka ba, di ba? Kaya lang kasi yung nanay ang yung nanay ang dinamay mo. Yung nanay ang pinagsalitaan mo ng hindi maganda, 'di ba? Kung anak sa anak lang, walang siguro hindi siguro aabot sa demandaan. Hindi siguro papansinin ni dating Senator Manny yan. Kaya lang, syempre, kaya po naging mainit ang usapin kasi nga, ikaw ba naman, pambansang kamao ka? Ah, Ginawa mo ang lahat ng pagsusumika para maibigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo, lalong-lalo na sa nanay mo. Tapos mumurahin ka lang ng isang Kulaong? Norman Mangusin? Sino ka? 'Di ba? Kung ako 'yon, si Manny Pacquiao, sino ka? Minumura mo nanay ko? Pinagsasalitaan mo na hindi maganda? Umanda ka talaga. I have all the money, all the resources para idemanda ka. Ah, para mabigyan ko ng hustisya nanay ko, gagawin ko talaga 'yan. 'Di ba? Meron bang anak na papayag na yung kanyang nanay binabalahura lang ng kung sino-sino lang diyan sa SOCMED na akala mo kung sinong mayaman, kung sinong makapangyarihan? Parang ang dating kasi si Kulaong nile-level niya yung sarili niya na alta sosyedad eh. Parang level of Manny Pacquiao ang kanyang lifestyle eh. ah, 'Di ba? Akala ni Kulaong yan eh, wala nang kaso. Pinagtatawanan pa nga yan eh. Pinagtatawanan pa na walang nangyari dun sa ginawa ni Makagago. Yung effort niya, wala. Parang wala lang. Kasi, yun nga eh, wala ngang walang galaw. Pero hindi niya alam, tahimik lang. Tahimik lang na naging ah, tahimik lang yung pagkilos ni Manny Pacquiao. Nako, yari siya sa mga taga Jensan. Tama. Kuya Ramil Cruz. Sino ba yung taga Jensan dito? Malay nyo, baka mapunta ako dun eh. Libre nyo naman ako ng dyan. Ano ba mga pagkain dyan? Ano ba masarap dyan sa Jensan? Ano ba mga prutas dyan? Para makapag-ready na kayo ng ibibigay nyo kay Makagago. Yung mga taga Jensan dyan kung sakaling mapanood nyo to, replay. I-ready nyo na pang regalo nyo hindi pala regalo, pasalubong lang. Yung kunwari,
Ano ba tawag doon, yung mangga, kunwari, uso dyan mangga. O, dalan yung mangga si MG kasi mahilig sa mga farm yun eh, mahilig sa prutas tsak yan. Okay, go Boss Mac, pagdating kay Norms, magkaisa tayo, support tayo kay MG. Opo, oo nga. Kuya Henry, makakapunta kaya siya ang problema? Ay, yun ang tanong, di ba? Basta ako, meron ng ano ha, meron ng ano ng pamasahe ko. ha? Ewan ko lang kung talagang ano ha, makasama ako doon. Hindi ko talaga alam pa. Pero pag ako daw natuloy may pamasahe ko eh. Naku kaya lang yung problema pag ako'y pumunta diyan tsak na kasama ko si Joy. Kasi gustong-gusto niya na makapunta diyan. Sa akin, Boss Mac, ayaw mo magpa-picture. Ikaw yata ayaw magpa-picture sa akin, Kuya Henry. Biruin mo, handun lang yung hotel ko. Andito lang yung sinasabi mong bahay mo sa Mandaluyong o yung pinuntahan mo sa Mandaluyong, halos magkatapat lang. Oh. Tapos hindi mo ninais na ako'y makita. Tapos ngayon ako pa yung ayaw magpa-picture sa iyo. Ratboyd, aminin natin magaling si Attorney Johnny kasi nakalabas siya kahit Nobel ang human trafficking. Hindi. Hindi ako naniniwala diyan. Alam ko istorya niyan eh. Ako pa ba? Ako pa ba? Naku, Ratboyd. Alam ko istorya niya kung bakit nakalaya si Kulaong. Ah, Hindi si Attorney Johnny ang dahilan. Nagkakamali ka ng iniisip. Ongoing pa kasi yung kaso niyan eh, kaya hindi na natin pwedeng i-elaborate. Pero ako na nagsasabi sa iyo. Ang partisipasyon ni Attorney Johnny, abogado. Pero merong ibang gumalaw para makalaya si Kulaong. At syempre, kasama na ang pera. Pero pera lang noon yan. Ikaw na. Para namang bago ka ng bago, Ratboy. Okay, Kuya Jari, kung manalo sa casino si Kulaong, papuntang Jensan. Kung mananalo, putya, laki nga daw ng talo eh. Mga kamag-anak ni Mami Dionisia galit sa kanya. Oo, galit nga. Ate Agnes, akala lang niya. Ayan, Kuya Ramil, gobernador ng Sarangani, yung si Roel Pacquiao. Ate Agnes, di niya alam, totohanin na. Di na content yan, totohanang laban na nila yan ni MG. Tama po. Nabuhay si Kulaong sa maling akala. Akala niya lahat kaya niya, maling akala. Ate Agnes, tama, pag nanay ko, ganyanin, talagang magagalit ako, ibang usapan na yun. Yun nga po. Egsilog, para daw di nakasuhan, magpaisa na lang sa muka. Kahit may patong naunan na daw. Kahit may patong pang hollow block, ewan ko lang kung di siya makatulog. Tuna ba ang ano dyan, ate, The Modern Parents? Tuna pala ang ano doon. Ano ba yan? Kung ano pa hindi ako kumakain. Kuya Ramil Cruz, pag di siya umattend dyan, warrant, paano siya dadalo dyan? Wala namang pumasahe. Yun nga. Magpawarrant to, pares na lang siya. No, kunwari hulihin siya, yung mga taga-Jensen na pulis, parang ganun yata yun ha. Ewan ko lang ha kung totoo yun ha, kung tama yung nasa isip ko ha. Yung mga taga-Jensen na pulis, alam nila kung nasan si Kulaong, pupuntahan nila doon sa Maynila, huhulihin nila. Tapos, saka dadalhin si Kulaong ulit sa Jensen. Ihaharap sa korte, ikukulong sa Jensen, ihaharap sa korte. Di makakatikim na si Kulaong ng bembang ng taga-Jensen. Mukhang mabebembang ng taga-Jensen si Kulaong dun sa kulungan sa Jensen. Nako. Para makalibre siya pamasahe. Pawaran to pares na lang siya, di ba? Ate, The Modern Paris, tuna pa nga daw, tuna pa nga. Naku, hindi ako kumakain yan. Kahit isang kamao na lang ang pasalubong nyo kay Kulaong. Ate Agnes, tama ka, Mak.
pinanganak daw siyang mayaman kuno. Ngayon, kitang-kita na wala na hilahod, lulugo-lugo na talaga ang itsura. Natano, Mac, naka-live ka sa TV ko. Ay, okay, ayun. Yan ang magandang pagkakataon po pag mga ganyan. Tapos di ba, naka-live ako sa TV nyo, tapos biglaan yung makikita to. O, di ba? Parang Regal Shocker. Parang lumabas yung undin, yung halimaw sa patubig. Parang mga shake, rattle, and roll no? Ayun. Kaya okay ba? Nagulat ka ba? Kuya Ramil Cruz, magsama na lang kayo ni Boss MG in one way. Naku baka mamaya business class yun Ako, ano lang ako, ano tawag doon? Sabit lang sa eroplano, sabit lang ako Baka mga mag 1 2 3 lang ako diyan Live ka Boss Mac pag doon ka na kay Hari ng Kamao, Ate Glenn Magramo. Kaya lang hindi naman siguro ako makakarating doon, hindi. Hindi naman ewan ko lang Tingin ko hindi siguro makikipagkita si Boss si Manny Pacquiao sa korte, pupunta pa sa korte para lang kay Kulaong. Hindi siguro. Malay lang natin. Ako hindi ko pa talaga alam kung ako'y pupunta doon o hindi. Wala akong kaalam-alam. Pero meron na akong pamasahe kung sakali daw kasama ako doon. Kuya Henry, Guadalupe, kita mo, ikaw ang nandiyan na sa Guadalupe. Hindi mo ako sinabihan. Ate Katrina Lab, hindi ate, kakaumpisa lang namin 39 minutes ago. Grabe naman kung late ba yan, yung ganyan? Chanda Prinsesa, kumakaway. Ate Glenn, nakakamiss din ang mukha ni Kulaong. Tuspok ang Kulaong, Ate Ayumi. Nasabi ko naman dahilan, family daw Friday. Kuya Hen. Ate Paris Francie, pre-airplane. Baka mamaya nga malibre ko ng eroplano, 'di ba? Kaya lang gagastos din ako kasi sabi ni Joy dun nung dati, pag daw ako pinapuntan Jensen, sasama siya Dapat yata magdahilan ako. Sa ako pupunta kunwari sa ibang lugar para hindi sumama si Joy. Para ako lang mag-isa dun. Kay Kuya Ramil Cruz, saan siya titira doon kung sakaling makarating siya doon kung preliminary pa lang? Putya, magpapabalik-balik yan. Gastos yan. Mahal pa naman ang ticket. Kano nga yung ticket? Teka, check nga natin. Check ko lang Alaman natin kung magkano pamasahe. Kasi meron akong Ayun, meron akong ito. Cebu Pacific. Meron ako Cebu Pacific Naka-ready lagi yan. Meron akong app. Tignan lang natin. NAIA. Tignan lang natin kung magkano pamasahe. Manila to ano ba ang Jensen? General Santos. Ayan. Okay. Naku, malalaman niyo yung date. Teka. Makikita niyo pala yung date nito Kunwari lang. Kunwarian na lang natin. Kunwari June 2. Kunwari lang, June 2. Tapos ako ay magtatagal doon ng 3 araw. Tignan natin kung magkano pamasahe. Okay. Naku, Diyos ko day, ang mahal ng ticket. 4,400. Ayan Oh. 4,400. One way pa lang yun. Kunwari, ang pipiliin nating date. Oras ay kunwari lang Naku, wala yung oras. Alas 10 piliin natin to. Kunwari, itong 5:20 a.m. Tapos, uuwi tayo. Syempre, dapat pag out sa hotel. Ano bang out sa hotel? Pagpalagay mo lang, alas 12 ang out sa hotel.
Oh, ito 1:40 PM. Sus Mariosep, napakalaki po ng pamasahe. Oh, 10,000. 10,433. Ayan po, ewan ko lang kung nakikita nyo, medyo malabo lang pero 10,433 po ito. Wala pa tong ano wala pa tong insurance, wala pa tong kung may bagahe ka. Ang tanong, si Kulaong may 10,000 ba to pambook ng ticket? Ako meron. May sasagot ng pamasahe ko. Oh. Ah, meron akong meron sasagot ng pamasahe ko baka ibigay 10,000, di 433 na lang ang ipapaluwal ko. Naku po. Ay, naku talaga, Kulaong. Para ka talagang nagtampo sa bigas. Philippine loop na uwian talaga. Oo, talagang talaga. Ah, Biruin mo, 10K papunta't pauwi lang yon. Isang hearing lang yon. Paano abogado? Yun pala. Teka. Paano yung abogado niyang ninong niya? Ano yun, isasama niya doon? Naku, baka takihin sa puso yun, sa eroplano. Kaya pa ba nung bumiyahe? Eto pag si Kulaong pupunta doon, syempre dapat kasama niya abogado niya. Hindi naman pwedeng pupunta ka doon. Ang hearing mo alas 8 ng umaga o alas 10 ng umaga. Uuwi ka na kagad pagkatapos parang ginawa mo naman palengke lang yung Jensa no. 'Di ba? Nakakapagod 'yun. Paano kaya 'yun isasama ni Kulao yung abogado niyang ninong niya? Yung parang isang bulate na lang yung hindi pumipirma. Alam niyo kung ano 'yan, kung matuloy talaga 'yan? Nakakatuwa kasi hindi pa kami nagkikita ni Kulaong ng personal. At tinagal-tagal talaga ng panahon. Hindi pa kami nagkikita ng personal. Kung hindi dahil pa dito kay Manny Pacquiao na magkakaso, baka hindi pa kami magkita ng personal talaga. 'Di ba? Kaya ano rin, maganda rin 'tong pagkakataon na ito. Kasi ako alam ko talaga si Kulaon, duwagis 'yun eh. Paano kunwari nandun ako, magkita kami ni Kulaong. Hindi siya pwedeng magloko-loko sa akin doon. Naku, lugar ni Manny Pacquiao 'yun. Tapos baka mamaya nandun pa si MG. Para siyang ano din siguro, no? Parang nakaganon lang. Napakabait. Ay, nako. Yan kasi. Puro katarantaduhan kasi ito si Kulaong Langya, pinuldo mo. Yan ang literal na huli, pero kulong. Handa mo na ang katawan lupa mo. Baka norms yan. Oo nga, Ate Agnes. Ang pangit, kaya ayoko bumili ng iPad Minsan si Max sinasadya ilagay mukha ni Kulaong. RM Jabil, ayun, hello po. Kay Exilog, Ate Agnes, nakakagulat naman yun kahit di ako naka-TV, gulat na gulat ako sa muka. Ate Katrina Love, sasabihin ni Kulaong achievement nga yun pag umattend si Pacman. Oo nga, baka magyabang pa yun. Huwag na umattend si Pacman dyan. May post si FG about sa 5K at Norman Gusgusin. Miss Bulabog, ayan, Ate Katrina Love, pagbalik mo sa labas ka, patutulogin ni Joy. Hindi nga alam ni Joy na iba nga sasabihin ko. Iba idadahilan ko. Sabihin ko hindi ako sa Jensen pupunta. Sabihin ko, naya ako ni MG sa MG Farm. Paris Franzi, tropa niya naman si Vice Gov. Ay, Vice Gov ba 'yon? 'Di ba governor yata 'yon, yung kapatid ni Manny Pacquiao doon? Sa Sarangani. Kuya Ramil Cruz, inubos ni Kulaong 69K. Di nga siya ngayon. Yun. Ate Katrina Love, kailan ba yan? Hindi ko pa po alam kung kailan eh. Exilog, bigay kay student ID para may discount or sa ordinary na eroplano lang.
Walang aircon para mura, putya. Baka, ano, makisakay ka doon sa ano, yung pang, tawag doon, C-150, makikisakay ka doon. Pink butterfly, umpisahan na niyang lumangoy sa dagat. Groovy retro ads, paano na yon? Wala nang witness si Kulaong na si Manang Casper. Hindi natin alam. Pahiramin daw ng bangka ni Alex, bibiyay sila 1 week before ng hearing. Putyan, layo nun. Ate Glenn Magramo, yun lang. As in, buong buhay daw niya is mag-aasikaso na lang ng mga kaso niya. Yan, sabi niya. Nagkatotoo naman ah. Ate Agnes, baka sasabit na lang sa pakpak ng eroplano yan. Pwede yun. Tali niya yung monoblock chair dun sa pakpak ng ano, Cebu Pacific. Pa-seatbelt niyang ganun. Dun siya. Ha? Ate Michelle, dyan ako excited. Kuya Mac, na magkita kayo ni Kulaong. Videohan mo ha. Sabihin mo ako yung sinabihan mong 411. Yun nga ang alam talaga nun. Unano ako. 411. Yun ang ano, yun ang alam niya talaga. Kasi nga nung dati, yung mga Talino Warriors, ang akala nila talaga, maliit ako. Teka tingin tayo ng ano dito, ng okay, tingin tayo ng picture dito. Kung ako, kung katulad niya, no, eto, pakita ko sa inyo. Kung ako 411, dapat hanggang sa may kili-kili lang ako ni Jollibee. Ayan, no, dito lang ako sa may kili-kili kung ako 411. 'Di ba? Ayan, no, kita nyo naman, no. Halos nasa may ano ako dito ni Jollibee. Kung ako 411, hindi ako aabot siguro diyan na ganyan lang ang ano. Tapos eto si Kamar Batigas, baka kilala niyo 'to, kasama namin 'to sa 14 Vloggers. Mas matangkad pa nga ako kay Kamar Batigas eh. Ayan kay Kamar Batigas mas matangkad pa ako. Nagkita kami niyan sa ano, sa Maynila. Eto, kung ako 411 lang ayan welcome to Cebu nakalagay diyan 'Di naman siguro ako magiging ganyan na ano kung 411 lang, 'di ba? Magugulat siguro si Kulaong. Baka sabihin no, sabi nyo 411 lang 'yan. Baka sabi nyo 411 lang 'yang si Makmak. Bakit ganyan parang ano pala 'yan? Hindi naman pala 411. Eto, si Yayam. Yayam Dison, PBBM vlogger din 'yan. Halos magkasing tangkad lang kami. Hindi 411 'yan, si Yayam Dison. Nag-sale, eto talaga malaki si ayan Ayan, 14 vlogger si Jake Magnus saka si Papa Trix. Tapos si Takeru. Yan talaga malaki si Takeru. 6-footer yata to si Takeru eh. Ayan si Papa Trix. Papa Trix yan. Tapos si Jake Magnus. Nagkita kami sa Maynila. Yan ang ano talaga. Mga kasama kong 14 vloggers yan. Ewan lang natin kung anong maging ano ni Kulaong, 'di ba? Kung makapunta siya, di okay. Di kung hindi, okay lang din. First time Mac, magkikita na kayo pag nagkataon. Baka mukhang basang sisiw yan pag nakaharap kayo sa Jensen. Okay, Ratboy, Boss Mac, itatakwil kaya ng bagong boss ni Casper pag nalaman niya kinasuhan pala si Casper ng CIDG? Hindi ko po alam.
Suganda ng Dublin, Ireland. Ano yun? Puro kami tawa, coffee break. Okay po, hello po shoutout po sa mga tropa pips natin dyan sa Dublin, Ireland. Mga kasama ni Ate Suganda. Ayan. LT nga pag Katie, sakit yan ko. Groovy Retro, tuluyan na mamumulubi si Kulaong at madonat pa sa oblo. At least nakatikim siya ng bembang ng Jensan. Nakapatong ka daw sa bangko niyan, Boss Mac. Talaga ba? Exilog si Casper first day sa work, mukhang last day na agad. Baka baliktad ka mo 11-4. Ang tangkad mo nga, Mac, di kaya mas matangkad ka kay Nerms. Hindi, alam ko mas matangkad naman sa akin si Kulaong. Pero, ang masisigurado ko lang, hindi ako 4'11". Ang tatay ko'y Pablo. Ang tatay ko, nung dati, nung umattend kami ng reunion ng Pablo, alam niyo ba kung sino nandun? Baka kilala niyo to, player ng PBA, si Vic Pablo. May dalang lechon, dalawa. Umattend sa umattend sa reunion ng Pablo. Kaya hindi kasi yung mga pinsan ko sa mga Pablo, wala namang mga maliliit halos yung iba nga matangkad pa sa akin kaya si Kulaong kung pangangatawanan niya na tingin niya sa akin 4'11". Bahala siya, 'di ba? Basta pag magkita kami, baka sabihin din, di si Makmak yun, 4'11 lang yun Baka yun naisipin niya. Ate Susan Vergara, hello po. Nako, yan yung isang delubyo. Ito yung isang delubyo sa buhay ni Kulaong. Yung trip to Jensan. Philippine loop na talaga to. Kasi ano na talaga si Kulaong dyan. Yan talaga maliwanag na si Kulaong ay kailangan niyang umaten. Sa sa kaso niya doon sa Jensan kapag pinatawag na siya ng korte. Ngayon, eto pa po ang isang problema ni Kulaong. Yes, oo, yun yung player ng ng Shell ng Santa Lucia. Vic Pablo, putya, bumubuhat ng team 'yan. Hindi ko alam kung kamag-anak namin siya, pero nung nag-reunion kami, pumunta yun. Naka-uniforme pa nga siya, lalaro siya. Lalaro siya ng ng PBA, dumaan lang. Paki-regards po ako kay Kulaong, boss. Sige, sige. Makalaya na kaya si Boy Mejorada, napanood ko vlog niya dati na tila ba siya nagpahuli. Ewan ko kung lalaya na yun. Ate Glenn, kasi solid daw dati dyan nakikipag-argue ako pag nilalait na si Kulaong. Di pupunta yan sa Jensen, magpapawarant na lang yun para pag nadakip, libre pamasahe pa. Yun nga yung sabi ko na isang way niya. Etong matindi kapag etong warrant of arrest na nito ang dumating sa kanya. Kasi po ang Napolcom ay talagang tinuluyan po siya. Napolcom push accountability. CIDG files additional complaint. Additional hindi po bago. Hindi yung dati to additional complaint versus Norman Mangusin and 9 others. Yan po ang post ng Napolcom. At ayon nga po dito sa Napolcom, matindi to kasi nako kinalaban kasi ni Kulaong kahit si Chip Kalinisan salip na magpakumbaba 'di ba? Ang sabi dito, the National Police Commission welcomed the filing of an additional criminal complaint by the Criminal Investigation and Detection Group against Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, Edmund Soner Saranya, and 8 others for alleged violation of Republic Act 1197 or the Private Security Services Industry Act.
Mukhang ano talaga 'to 'no, talagang magkakanda letse-letse talaga 'tong si ano, si Kulaong dito sa ano niya na 'to, sa kakaharapin niya na ito na problema. Talagang ano, yung lugmok, yun ang magiging tamang-tamang word dito kay Kulaong, lugmok. Wala eh, hindi nagtino eh, 'di ba? Walang ano, walang tulak kabigin kung magiging ano 'to eh, kung magiging demonyo, magiging kriminal eh, 'di ba? Medyo ano na talaga 'to, medyo sobrang seryoso nitong ano na ito, itong kakaharapin ni Kulaong na ito. Dahil nga po itong kaso na ito, yung Republic Act, naku po, 11917, dahil po doon sa ano, pag-bodyguard nitong si Casper dito kay Kulaong. 'Yun ang ano, 'yun ang magiging problema dito ni ano, ni Kulaong. Damay pa si Casper. Ayaw niyang ano ayaw niyang tumigil eh, 'di ba? Ito po, etong kaso na ito, hindi naman 'to mangyayari eh kung hindi nagyabang si Kulaong. 'Di ba? Naglakad-lakad siya dun sa ano eh, sa MOA na may kasamang mga bodyguard. Kumain lang naman ng ice cream. O tapos nun, umuwi na, tapos na. Hmm. To show off lang talaga yun. O, ayan na napapala. 'Di ba? Nagyabang ka Kulaong. Babody-bodyguard ka pa kunwari. Ah, ayun na nangyari. Damay pa ngayon tong mga tao na kinuha mong bodyguard. Saka ito pa, ang sabi niya kasi, yung kanyang mga kakosa daw, yan daw yung mga mga dating naging preso. Kaya daw, binigyan niya ng trabaho. Kaya lang nga, bawal nga yun. Kasi hindi pwedeng basta ka na lang kukuha, bodyguard kita, o tara, sama ka sa akin. Hindi pwedeng basta lang ganun. Diba? Yan ang ano, yan ang mali ni Kulaong kasi nga, akala niya siguro ano lang to, wala lang to. 'Di ba? Baka akala niya ano lang to hindi to seryoso eh. 'Di ba? Kailangan pa ng ano, ng lisensya mula sa SOSYA bago ka makapag security guard or bodyguard. Ngayon, ito pong RA 11917, ano po ito ito nakalagay dito, mas malawak na kahulugan ng propesyon, hindi lang basta mga armadong security guard ang sakop nito. Tinatawag na silang private security professionals na kinabibilangan na rin ng mga security officer, watchman, private investigator, K9 handler, K9 trainer, security consultant at mga operator ng surveillance systems gaya ng CCTV. Ngayon, ang license to exercise security profession ng mga security guard at personnel ay may visa na ngayong 5 taon. Ang license to operate para sa mga private security agency ay maaari ding umabot sa 5 taon. Ngayon, ito, yung may ladderized system siya, may sistema na ng pagsasanay kung saan maaaring umangat ang posisyon at ranggo ng isang security personnel batay sa kanyang karanasan at natapos na pagsasanay na may katumbas ding mas mataas na sahod at benepisyo. Ngayon, kapag nilabag mo ito po ang fines. Nagpataw ang batas na ito ng mas mabibigat na parusa mula sa malalaking multa, 50,000 hanggang 5 million. 50,000 hanggang 5 million hanggang sa pagkakakulong ng ilang taon at pera
multa sa mga lalabag. Pangunahing pinupuntirya ng batas ang mga ilegal o hindi otorisadong operasyon ng seguridad. Ayan. Eto yung sakop niya na tingin ko tinamaan nitong si Kulaong at nila Casper. O, pagtatrabaho o pag-deploy bilang security guard nang walang valid na license to exercise security profession. Yari talaga sila diyan. Delikado talaga pala si Casper dito. Yun, yung tanong nyo kung tatanggapin pa ba si Casper nung kanyang pinapasukan, dahil siya'y nakakasuhan ng CIDG, di po natin alam. Doon sa Easy Jersey kung ano ba yan, kung kakasuhan ba, kung okay lang ba sa kanya, may trabahador siya na kriminal. Di ba? Ngayon, okay. Eto, basahin pa natin. The complaint filed before the office of the city prosecutor in Quezon City on May 19. Naku, kanina lang pala to. Kanina lang pala to kinaso, no? Involves the alleged practice of the private security profession without a valid license to exercise security profession. The case stemmed from the continuing investigation conducted by CIDG in coordination with the PNP SOSYA following earlier findings involving alleged unauthorized security operations linked to Mangusin. Diba? Sa halip na makatulong ka Kulaong, dinamay mo pa sa kaso yung mga kinuha mong bodyguard eh. Yung isa dyan, wanted pa. Diba? Yung may nanay na may-ari ng lugawan, wanted daw yun ah. Sabi ni Pudgin News. Prior to this, NAPOLCOM coordinated closely with CIDG regarding Mangusin's unauthorized use of police uniform, alleged use of multiple identities and identification documents, and reports involving unauthorized security personnel. Mangusin was earlier presented by NAPOLCOM and CIDG following his arrest over 12 counts of cyber-related unjust vexation under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito yung sinasabi ni eto, isa ka sa 12, trust me. Mag-prep na kayo. Ito siguro yon yung 12 counts of cyber-related unjust vexation. NAPOLCOM Commissioner Ralph Kelnisan said the filing of additional charge reflects the government's firm resolve to protect institutional integrity and enforce accountability. At sabit pa dito, hindi maaaring gamitin o abusuin ang pangalan, uniforme at sistema ng pamahalaan para manlinlang ng publiko. Kapag may paglabag sa batas at may pananagutan, kikilos ang gobyerno. Walang puwang ang pagpapanggap at illegal na operasyon sa ilalim ng batas. He added that NAPOLCOM will continue coordinating with CIDG, SOSYA, and other government agencies to ensure the proper investigation and prosecution of all related violations. At dito may comment, dito si Makagago, si MG merong comment. Sabi dito, ganyan talaga ang buhay. Gusto mong magbagong buhay kaso kailangan mo munang tapusin yung ginawa mo sa past mo bago ka makalipat ng pahina. Norman, nababasa mo to, alam ko. Ito yung pinakamalupit na part. Dito talagang bubuno ka ng panahon sa oblo. Sunod-sunod na to. Ayun na nga. Sunod-sunod na nga. At ayon nga po din sa isang kamag-anak ni Ma'am Joanna, sa kapatid ni Ma'am Joanna yata to. Eto nga pong si Kulaong ay talagang nang i-Indian na. Paanong hindi magpa-chill-chill si Idol at magyosi-yosi hindi pa makakain ng ang ating bida, tinatawagan pa yung amo niyang owner ng points para makakain si Idol. Ni-confirm pa, I'm sorry for your life, Idol. Hu, ang tagal pang sumagot ni Boss Nak ng putya. Gutom na si Idol. Puro hangin at yosi na laman ng sikmura. Talunan na nga eh. Habang sila hanap kay FLM, si FLM chill at payosi-yosi lang.
Ayan. At eto nga, oh, aray mo idol, pakak, buha, umuulan na, bumabaha pa, luoyan ni Casper, uy, mau pagani na hire sa work na unsa. Kala mo safe ka na ha, unsa ka mandoy. Ha? At nakalagay nga dito, good morning mga ka-norms. By the way, si Idol ay wala nang sinipot kahit isa. Sabay-sabay ba naman? Oh, so waiting game na lang to. Kanino unang lumabas na love letter. Yan po yung post ni Reality Quest Beron. Kapatid ni ano yata talaga. Ni kapatid ni Ma'am Joanna yan, 'di ba? Normal na tao, hindi makatulog ng may isang problema. Si Kulaong ang daming problema, nakakapagkasino pa. What an alien. John Nahib, boss Mac, anong balita kay Kulaong? Wala nang live. Sumama na ba kay Bato? Eh, baka po. Ate Glenn, yan na nga yung sinasabing patong na kaso ni Kulaong. Ayan. Payabang kasi. Yun nga, Ate Glenn. Ate Ruby Lagman, hello po. Jaril, mag-Air Asia ka, Mac. Mura, basta advance booking. Eh, wala pa po yung pamasahe natin eh. Kaya lahat ng nakapaligid sa kanya, damay sa kaso. Yun nga. Mula nang mapansin ni Sir Ralph yung bodyguard show of ni Kulaong, di na naulit. Yun nga eh. Ate Agnes, di nagrepent Mac. Madami namang tao na di maganda ang nagawa. Pero nagrepent. Nilugmok siya ng kayabangan niya. Tama po. Hmm. Last day sa work at last day sa hoyo. Last day na agad si Manang. Hais, may karagdagang reklamo na naman si Norms. Wala na talaga yan. Mac, binaon na ng husto sa lupa dahil sa dami ng kaso. Bina Imoto, hello po. I cannot divulge any information because it's part of the ano tawag dito, privilege of communication. Basta yun lang yung alam ko noon. Bata pa ako noon eh. Kay Ay, oo, Diyos ko na. Ikaw naman, Kuya Henry. 'Di ba? Parang walang-wala kay Kulaong 'yan. At di magpakulong. Yan ang kukuha ng pawan na trilyonaryo, John Nahib. Sabihin ni Kulaong na hindi kanya kilala. O yun. Pag nagkita kami, baka yun nga sabihin niya, hindi ko kilala yan, si Makmak. Si Makmak Diablo. Ay, nako, Kulaong. Ah, ano to eh, no? Hindi kasi nagdala si Kulaong eh. Biruin mo eh, wala nang inatenan na kaso kanina. Wala daw inatenan na hearing eh. May hearing kasi ngayon yun ang alam ko. Ngayon nga yun, Wednesday, wala daw pong inatenan na hearing kasi nga, alam na natin kung bakit. Baka walang pamasahe, bukod sa walang pamasahe, baka natatakot na pag pumunta siya sa hearing, baka bigla siyang hulihin at ioblo na. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun, na bigla na lang siyang ioblo. Kawawa din ang inabot na buhay ano. Akala natin ano lang eh, palulugmukin lang siya ni ano eh, ni yung pababagsakin lang siya ni MG, 'di ba? Parang ganun lang yung labanan nila eh. Yung pala dudurugin talaga. ha? Dudurugin pala talaga. Ay nako. Matindi talaga ang ginawa ni MG dito. Deserve naman niya talaga 'yon. Kung sa deserve niya talaga, 'di ba? 'Yan ang ginusto niya eh. Ah, 'Yan ang kanyang buhay. Ah,
Yan ang ginusto niya na mangyari sa buhay niya eh. 'Di ba? Kaya magdusa siya. Magdusa siya at namnamin niya ang ano, ang pagbagsak na talagang sobrang lagapak. Namnamin niya kasi wala namang ibang may gusto nito eh. Gusto ba natin 'to? Hindi naman eh. Siya naman ng lahat ng naghamon niyan eh. Akala niya forever may palipad, yun nga. Saan ka galing, Boss Mac? USA? Hindi, ano, Europe. Sawa na ako dyan sa USA. Ate Flora, hindi na si gusgusin kasi malocate ng mga pulis sa warrant niya. Hindi po, ano po lagi, nasa casino po lagi eh. Kay Ate Nimpa, talagang dudurugin siya ni MG. Sobra sama at pambabasto sa asawa ni MG. Tama. Oo, yun. Totoo yun. Totoo yun. Si Kulaong kasi pati pamilya dinadamay eh. Dinamay niya asawa ni MG. Dinamay niya nanay ni MG. Dinamay niya pamilya ng asawa ni MG. Dinamay niya yung nanay ni Manny Pacquiao. Dinamay niya si Manny Pacquiao. Oh, wala naman palang si Manny Pacquiao sa kanya, wala naman pala utang. Sinasabi may utang, 'di ba? Deserve mo 'yan, Kulaong. Kung magkita tayo sa Jensan, basta huwag kang tatakbo. Kung una pa lang tinanggap lang ni Kulaong yung criticism na natanggap niya kay MG at nagpakumbaba na lang siya, hindi sana umabot sa ganyan yung sitwasyon ni Kulaong. Oo. Ano niya na lang, si Makagago, okay lang yun. Content lang naman yun eh. Dati nga, ano ko yan, pinasalamatan ko yan. Saka inano ko talaga yan. Bilib ako dyan dati. Sumagot yan sa Mayaman Challenge ko. Oh. Wala yun. Wala. Panood ko, wala namang ano sa akin. Totoo naman yung mga sinabi niya. Okay lang yun. Kung ganun sinabi ni Kulaong, tapos ang usapan. Di hanggang ngayon nakakapambudol pa siya. Di ba? Hanggang ngayon, di sana marami pa rin siyang nakukuhang pera sa mga OFW. Yun na kasi si Kulaong nagpa-hype no? Inunang pa-hype So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating live stream na ito. Kita-kits na lang po ulit tayo mamayang bukas, hindi pala mamaya. Bukas, kita-kits na lang po tayo at salamat po sa inyong pagsama sa live ko. Ingat po kayong lahat. Diyan ay Boss Max si Kulaong naghamon. Ang gusto sa garan tapos ang sisi ay sa huli. Tama. Flora, Ate Flora, hinihintay ko na posas ulit ang animal na humbog na gusgusin na yan. Na-underestimate niya si MG. Late na naman. Ayaw nga no, Ate May Noble, no? Kasi patapos ako sa kakadumarating. Ate Glenn Magramo, hello po. John Nahib, lahat may katapusan. Tama. So, thank you po. Salamat po sa inyo. Thank you. Bye-bye na po. Ingat po kayong lahat dyan. Babush! Salamat Kuya Henry, Ate Agnes, thank you Ate Glenn Magramo, Ate Ayumi, kila Ate Michelle, Ate May Alcantara, salamat po sa tropa pips spam natin. Salamat po, bye-bye.